Pulis ang patay matapos barilin sa Commonwealth Quezon City. Inimbestigahan na kung may kaugnayan sa illegal drug trade ang pamamaril. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Tangan pa ng lalaking ito ang bag ng anak na sinundo sa eskwela nang bumulagta siya matapos paputukan ng di kilalang suspect pasado alas 5 ng hapon sa Don Fabian Extension sa Commonwealth Quezon City. 3 basyo ng kalibre 45 nakuha sa crime scene. Ang biktima kinilalang si Jaime Ocampo Jr., 37 anyos at dating pulis na naka-assign sa anti-illegal drugs operations ng Quezon City Police. Taong 2008 nang madismiss umano si Ocampo sa serbisyo. May nahuli siya ngayon, nagkaroon siya ng hindi niya nasisiputan yung hearing na na suspende. Hanggang ngayon hindi pa siya nakakabalik. Ligtas naman ang 10 taong gulang na anak ng biktima na kasama niya ng maganapang krimen. Tuliro at walang maisip na dahilan ng misis ni Ocampo kung bakit pinatumba ang asawa. Ano sa tingin niyo yung posibleng motibo? Hindi ko pa po alam wala pa akong idea. Sa paunang pagsisiyasat ng Soko, lumabas sa binaril ng malapitan sa ulo ang biktima kaya agad siyang namatay. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa pamamaril pero isang anggulo na kanila umanong sinisilip ay kaugnay sa kalakalan ng iligal na droga. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na nanunog sa 3 minahan sa Surigao del Norte. Tinutugis na ng pinagsalim na pwersa ng AFP at PNP. Dahil sa pag-atake, sinibak na ni PNP Chief Police Director General Nicanor Bartolome ang 3 opisyal ng PNP sa Surigao del Norte. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Sa kuhang ito ni Youth Scooper na si Joel Fabiana, malayo palang kita ng makapal at maitim na usok na galing sa Taganito Mining Corporation. Ayon kay Joel, magkakarga na sana sila ng mga kargamento galing sa nasabing minahan para dalhin papuntang Japan. Pero hindi na nila itinuloy matapos makarinig ng mga putok mula sa lugar kasabay ng pagsunog sa nasabing minahan. Kitang-kita rin ang makapal at maitim na usok mula sa mga minahang sinunog na kuha ng isa pang Youth Scooper. Ang mga tao halos magkagulo. Kita rin sa kanyang video kung paano lamunin ng apoy ang mga barko ng mga minahan hanggang sa kumapal ng kumapal ang usok. Kinumpirma ng AFP at PNP na sinunog nga ng mga rebeldeng NPA ang 3 minahan sa Surigao del Norte matapos nila itong lusubin. Niransak ang mga gamit sa loob ng minahan. Kinuha ang mga gamit sa opisina, pati na ang mga personal na gamit ng mga empleyado. Hindi pa sila nakontento, sinunog pati mga sasakyan, pati nag-iisang dump truck ng PNP sa lugar. 10 dump truck, 2 mining barge at 8 backhoe ang sinunog ng mga rebelding NPA. Agad mang nakaresponde ang mga otoridad, hindi pa rin daw sapat ang kanilang bilang laban sa 2 hanggang 300 armadong NPA. Grupo ng mga rebelding NPA mula sa Davao, mula po sa iba pang rehiyon at nagsama-sama po sila dito sa Surigao del Norte at kanya po umabot sila ng ganong karaming mga tao. Si Pangulong Aquino naman, mahigpit daw tinutukan ang sitwasyon. Inilabas ng palasyo ang kuhang ito ng Pangulo habang pinupulong ang kanyang mga opisyal kaugnay ng sitwasyon sa Surigao. Maliban sa mga gamit sa opisina at personal na gamit ng mga empleyado, tinangay din ang mga armas ng mga gwardiya. Agad namang pinakawalan ang mga empleyado na una ng hostage ng grupo. Patuloy ang pagtugis sa mga rebelde. Nag-deploy ng AFP ng isang batalyon ng Light Reaction Company, ang itinutuloy ni Elite Force ng militar. We have poured in air assets in the area to support our operations. And also because for this particular incident, we have activated the Joint Task Force Taganito. They're using coercion, force, intimidation in order to gain financial support. 3 plato naman ng Special Action Force o SAF ang idineploy ng PNP. We're not going to hold operations against these people. We're going to pursue them, those who perpetrated this criminal offense. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Senador Lito Lapid nakipagdebate sa wikang Filipino hinggil sa kontrobersyal na reproductive health bill. Sa simula ay nagkabiruan ang mga senador pero bandang huli ay naging seryoso na rin ang usapan nang ibahagi ni Senador Lapid ang isang personal na dahilan kung bakit siya kontra sa panukala.
Narito ang report ni Rafi Tima. Tulad noong huli siyang nakipagdebate sa plenaryo noong 2004, hiniling muli ni Senador Lito Lapid na daanin sa wikang Filipino ang unang pagtatanong o interpellation niya kaugnay ng Reproductive Health Bill. Ang presiding officer at kapwa dating artistang si Senador Jingo Estrada hindi naiwasang makipagbiruan. Senators Pia Cayetano and Lito Lapid are recognized. Anong gusto mo? Tagalog o English? Huwag mo ako susubukan. Ano bang nakikita mo sa akin, Mr. President? Di ba yung tatay mo? Oh, Matagal na kita hinihintay tumayo. Kaya nga sabi ko, tatayo na nga ako eh. Okay. Ako pa namilit sa'yo. Noong una'y pumwesto sa podium na nasa gilid ng session hall si Senador Lapid, malapit sa kanyang staff. Nang palipatin sa gitna, umalma ang senador mula sa Pampanga. Kasi mukhang tago ka dyan. Wala. Yan. Wala kasing bubulong sa akin dito eh. Ang layo ng travel ko doon. Si Senate President Juan Ponce Enrile naman, sumali na rin sa biruan para palakasin ang loob ni Lapid na tulad niya ay kontra RH Bill. Salamat. Manong dito kayo, lalayan niyo ako. Kasi nagpakuha na po ako ng tuwalya dahil papawisan ako nito. Salamat po. Tanong ni Lapid makakatulong daw ba ang Reproductive Health Bill gayong matagal na raw itong usapin? Siguro elementary o high school ako. May naririnig na po ako ng family planning. Sino po ang may akda nito? At kung sino ang nagpasimula nito? Maganda hong tanong yan maganda rin hong mailagay natin sa record, no? Na ang history nitong tinatawag nga po ng family planning sa ating bansa. Naging seryoso naman ang buong plenaryo nang ibahagi ng senador ang isa sa mga dahilan ng kanyang agam-agam sa paggamit ng contraceptives. Nagkaroon daw kasi siya ng anak na may diferensya dahil sa pag-inom ng contraceptives ng asawa niya habang nagbubuntis. Nung iluwal niya yung bata, may diferensya. May sakit sa puso. Kung tinatawag po nila ay blue baby. Blue baby. Ang sabi nila, sabi nila, pag tumanda, hanggang 14 years old, titibay na yan. Sabi nila, hindi na magkakasakit yan. Umabot po ng 9 years old, inatake yung bata. Di po ako makapaniwala na yung batang yon aatakihin sa puso, napayat naman, namatay. Namatayan po ako ng anak. Kinontra rin niya ang paggugol ng milyong-milyong piso sa pagbili ng kondom at iba pang contraceptives na anya'y mas mapapakinabangan daw ng may hirap sa ibang paraan. Ito pong 3 billion na ito, alam ko po kung meske gugugulin ang ating gobyerno na pambili ng gamot. Kung kaya itong mga squatter na ito na dumadami, dalhin natin sa probinsya. Dahil po mayroong pondo na 3 billion at itatimes 10 po natin yan, may 30 billion na sapat na halaga. May kahit na 300 square meter, bigyan na po natin sila sa probinsya. Siguro makakapagtanim sila doon at bigyan po natin sila ng livelihood. Ako po ay nagbibigay ng buong suporta sa mga programa na magbibigay nga po ng mga serbisyong ganito sa mga kabataan at pamilya. Sa gitna ng debate, sumingit si Senate President Juan Ponce Enrile at iginiit na population control ang totoong motibo ng RH Bill. Sasabihin natin, hindi ka namin tutulungan dahil nanganganib po kami na kami ho ay nagdidikta sa populasyon ng itong bayang to. Yun ba ang magiging rason natin? Let a woman die. Because hanggat pwede kang manganak, pwede natin ipagyabang, wala kaming population control program. Matapos ang mahigit isang oras na debate, mismong si Senador Lapid ang pumutol sa interpellation na itutuloy raw niya sa mga susunod na araw. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Isang buwan mula nang mahuli sa Bunawan, Agusan del Sur, kumain na rin ang dambuhalang buhayang si Lolong. Matapos ang 30 araw, 7 kilo ng karneng baboy ang kinain ni Lolong. Simula nang mahuli noong Setyembre, naging tourist attraction na si Lolong sa Bunawan Eco Park. Si Lolong na may habang 21 talampakan ang sinasabing pinakamalaking buhayang nahuli sa Pilipinas at posibleng sa buong mundo.
pa sa 65 ang patay sa pagsabog ng bomba sa Somalia. Ayon sa spokesperson ng African Union, kabilang sa mga nasawi ang ilang sundalo at estudyante. Nasa 50 naman ang bilang ng mga sugatan. Batay sa report, isang bomba na inilagay sa truck ang sumabog sa labas ng isang government compound. Isang grupo ng mga rebelde na may kaugnayan sa Al-Qaeda ang umako sa pag-atake. Showbiz news muna tayo. Atin ni Luan D. Luan. Salamat, Igan. Ilang bigating pangalan sa entertainment industry tampok sa patalastas laban sa matinding kagutuman sa Africa. Kabilang na rito ang Hollywood stars na sina George Clooney, Colin Farrell, Jessica Alba at Ewan McGregor. Tampok din ang vocalist ng bandang U2 na si Bono na siya ring co-founder ng One, ang anti-poverty group na nasa likod ng commercial. Mapapanood sa naturang patalastas ang pagsasabi ng censored words ng celebrities. Hirit kasi ni Bono, famine is the real obscenity. Layo naman ang grupo na matulungan ng 13 milyong tao sa Africa na nakararanas ng matinding gutom dahil sa kahirapan. Samantala, Rihanna may wax figure na sa Madame Tussauds Museum sa London. Ginaya ang itsura ng wax figure sa look ni Rihanna nang mag-perform siya sa X Factor UK. Timing na timing daw ang unveiling ng wax statue dahil nakaschedule magtanghal si Rihanna sa London this week. Itinabi ang statwa ni Rihanna sa wax figures ng ilan pang kilalang music artists tulad ni na Britney Spears, Lady Gaga at ang pumanaw na British singer na si Amy Winehouse. I'll be back with more chika, so stay tuned. At ang hirit naming mamaya, pulis, arestado matapos umanong magwala at magpaputok ng baril sa Napotas. Dalawang sakay ng motor sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa East Avenue. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Happy New Year, bro! Hello! Alright, good morning muli mga kapuso. Lalo na sa mga taga Central Luzon na may kuryente na. Alright, sana po bumalik na po ang normal niyong buhay.